Eto nga. Kaya ba napa-live si Alan Peter Cayetano kaninang hapon, tanghali, eh dahil dito sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo? Kasi mga bossing, hindi lang naman po tayo ang nakakakita nun. Majority ng mamamayang Pilipino nakikita na magulo ang pamumuno ni Alan Peter Cayetano doon sa Senado. Ano po, kagaya niya mga baril-barilan nga na yan. Kagaya nung, biruin mo naman, biglang gustong mga magpalit ng ng rules sa Senado. Para saan po? Para sa mga kasamahan nila, no? Na posible maaari na makulong o malapit ng makulong para makaboto. Eh bakit po ganun? Ako nakikita ko po dahil yan mga boss Chipamo sir, gusto nilang i-acquit no ang vice presidente. Kapag ka 13 bilang nila, mga kababayan, ilan na lang para maging 16, acquitted na ang vice presidente. Yung may mga kaso sa kanila, pagka si vice presidente na ang presidente, nako, baka mabura na yung mga kaso niyan. Baka mawala na yung mga kaso niyan. Kaya po, nagsama-sama na sila, mga bossing. At the same time, pinapalabas ng mga DDS. Ano sabi nila? Iniisa-isa daw pong kasuhan yung mga majority. Hindi naman po ganun ang nangyari talaga, mga kababayan. Although may mga kaso na yan, dati pa lang, no? Yung iba ngayon lang lumalabas after 6 months. Tayo nga nabubwisit na eh. Lalo na yung kay Rodante Marcoleta eh. Di ba? Umamin si Rodante Marcoleta, kung di ako nagkakamali, 3 to 4 months ago. Tapos nagtatanong tayo, ano nangyari kay Marcoleta? Bakit ganun? Parang hindi pinapansin. Eh may pag-amin siya doon sa SOSE na hindi niya isinulat, ganito, ganyan. May pag-amin na tumanggap ng 75 million, ganito, ganyan. Kasi marirealize natin na it takes like 1 to 2 months to 3 months bago makapagkaso. Gusto nila talagang inaayos lahat. So dati pa lang po mga kababayan, Jinggoy, Jewel, at si Chis Escudero, no, Oktubre or Setyembre pa lang po, alam na natin yung sa mga insertion, alam na natin yung sa mga flood control na sinasabi nga nila Bryce Hernandez. Ngayon no, paano sasabihin ng mga DDS na iniisa-isa na nila yung majority na kasuhan? Kung dati pa lang alam natin na may nag-aantay ng kaso sa kanila. Ang nangyari kasi, ganito talaga ang totoo. Ano po? Nagsama-sama yung mga makakasuhan, nag-majority upang sa ganon, lumakas sila at kapag nagkabotohan na sa impeachment ng Vice Presidente na natatanging pag-asa nila, no? Para ma-absuelto. Ano ba sinasabi ko? Diba? Alam na nating may mga kaso sila before pa lang tapos nag-majority sila kaya nagsama-sama upang malakas ang pwersa na kapag bumoto sa Vice Presidente, absuelto ang Vice Presidente, makakatakbo sa 2028. Kung sakaling pala rin manalo, sila din posibleng maabsuelto din. No? Ganun kasimple mga kababayan. Di ba? Kaya wag tayong lunod doon sa mga sinasabi ng mga DDS na kesyo daw po o yung minority iniisa-isa na nila. Dati pa lang alam na natin na may mga kakaharapin itong mga taong ito na mga kaso. Kaya sila nagsama-sama. 'Di ba? Kaya sila nagsama-sama dahil doon sa mga kaso nila, alam nilang malulugmok sila sa oblo, sa kulungan. Kaya sama-sama tayo. Ipinupwersa nila ngayon yung online voting para makaboto sila, no, para acquit ang Vice Presidente at manalo sa 2028, sila naman din mapalabas. Ngayon no, mga kababayan, kaya siguro din napalive si Senate President, no?
Cayetano. Baka dahil dito sa sinasabi ni Erwin Tulfo, 3 kasapi ng kasalukuyang Senate Majority Block, nakikitaan ni Senator Erwin Tulfo ng posibilidad na lumipat sa minority. Ang dali nga. Kayo po ba? No? Meron po ba kayong naiisip kung sino yung mga tinutukoy na matatatlong senador sa majority block ang posibleng lumipat sa minority? Wala akong nakikita na mapagkakatiwalaan pa. No? Isa-isayin natin Jinggoy, Joel Villanueva, at saka si Chis Escudero. Yan, nandiyan na ho yan mga kababayan. Hindi ko nakikitang lilipat yan. Dahil ang pag-asa na lang yan ay si Vice Presidente Sara Duterte. 3. Bato de la Rosa, hindi. Si Bungo, hindi. 2. 5 na. Dahil yan 2 na yan. ICC na ang kahantungan niyan na 2 na yan eh. 2 Cayetano, imposible naman po. Ini-enjoy nila yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano, lalo pati yung kapatid niya si Pia Cayetano. No? 2 bilyar! Ayoko din pagtiwalaan yung 2 bilyar. No? Sabi ni Jordan G, don't underestimate Bongo. Ano yan? Hihingi ng kapalit. Wag nyo na ako isama doon sa papa-aresto sa ICC basta dito na lang ako sa majority, ganon? So, 9 na. 2 bilyar. Wala din ako tiwala dyan sa 2 bilyar na yan. Sino pa hindi ko nabanggit? Lito Lapid naman nando sa kabilang panig. Marcoleta. Ang putang na yan. Wag. No? Diyan ka lang. Ano? Hindi ka nababagay sa minority. Si Quezon nabanggit ko na. 10. Sino pa 2 senador? Loren Legarda. Naku, hindi. Isa din yan. Hindi ko nakikita. Nalilipad dyan. Sa majority. Bakit to mga kababayan? Isa din yan na maniwala kayo. Isa din yan sa umaasa na matanggal ang presidente natin. Bakit po? Kasi nung panahon ni Tatay Digong, di ba, tingnan nyo yung solar boy niya, yung si Lebiste na anak niya. Hindi pinapansin. Di ba, Ma'am Alaga? Hindi pinapansin yung solar niya. Although pinapadalan sila ng notice, buwan-buwan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ay sorry sila. Lahat kailangan maging maayos. Pinadalan. So, ang tanging nakikita ko kay Loren Legarda ay proteksyonan yung anak niya at para hindi magbayad o kung whatever na may mangyari doon sa anak niya, hindi makulong, gusto niya mapalitan din. No? Yung kanyang yung presidente ho natin. Sino pa? Nakalimutan pa ba ako? 12 lang ho ito eh. I-ano nyo na lang sa akin mamaya, no? Pero hindi ko ho alam, mga kababayan. Pero parang simula po nang nagkaroon ng 13 Judas, wala na akong tiwala doon sa 13, mga bossing. Wala na akong tiwala sa 13. Sabi dito, lilipat sa solid block 11, 3 kasapi ng kasalukuyang Senate Majority Block. Nakikita ni Erwin Tulfo ng posibilidad na lumipat sa minority block. Tumanggi si Tulfo na tukuyin kung sino-sino. Well, kilala nila yan. Surprise us na lang, mga kababayan, kung meron talaga. Pero even, tinakot nga sila ni Marcoleta. Ayan, di ba? Yan yung sinabi ni Marcoleta. Kung may aalis po dito, mas masahol pa sila sa Judas. Totoo naman manipis ho yung binuo na majority ni Alan Peter Cayetano. Pilit na binuo ni Alan Peter Cayetano para siya yung maging Senate President, mga kababayan. Sabi ni Ardayan, baka flop yung kay Erwin Tulfo kasi yung 12 na nabanggit ko,
yung mga bilyar din mukhang mukhang meron din pong kakaharaping kaso. Dito lang po yan nila nararamdaman, nararanasan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakikita ko ang gusto niyang mga yan matanggal, no? Ang ating presidente, mapalitan ang ating presidente para yung mga pabigat sa mga utak nila na mga kakaharaping kaso ma-eraso, mga kababayan. Ngayon, dahil na pag-uusapan na po natin